Muntik nang mapatay si Bihei kung di tinulungan ng mga kasamahan. Ngunit marami pang paparating na winasak naman ni Denyo. Dahil nagkatagpo pala sila dahil kay Ten na agad na nagbigay ng strategy upang di sila maubos habang abala pa si Commander Shin. Sa gitna ng laban ay nagawa pang magkwento ni Mangoku sa kanyang karanasan sa Battle of Chohei kung saan sumuko na ang 400,000 Sho soldiers sa Qin at isa pala siya sa bihag kasama ang kanyang ama. Subalit sa kabila ng pagsuko at pagmamakaawa ay pinag-utos pa rin ni General Hakoki na ihulog sila sa isang hukay at inilibing silang lahat ng buhay kaya ngayon ay nais ubusin ni Mangoku ang lahat ng mamamayan ng Qin. Sinugod ng mga kawal nito sila Shin, mabuti ay nahanap sila ng mga kakampi sa tulong ni Ten pero nagalit si Shin dahil mapanganib. Pero dahil na rin sa instruction ni Ten ay naayos ang kanilang formation. Tila natulala si Shin dahil sa nalaman niyang kwento ni Mangoku kaya pinrotektahan ng mga kasama. Kaya pinaliwanag ni Ten na hindi maitatama ng mga pagpatay ni Mangoku sa mga inosenteng sibilyan ng Qin ang nangyaring insidente noon sa Battle of Chohei. May sumugod muli kay Shin ngunit lumaban na siya. At sinabing naiintindihan niya si Mangoku dahil dumaan din siya sa matinding hirap subalit di siya nabaliw katulad nito. Kaya naman mas lalong nadagdagan ang kanyang rason para magsikap na mapagkaisa ang Middle Kingdom upang tuluyang matigil na ang mga karahasan sa hinaharap. Sumugod si Shin at tinabas ang mga tauhan nito at inatake niya na si Mangoku. Subalit tumulong ang mga tauhan nito dahil priority nito ang makaligtas kaya umalis ang puwersa ni Mangoku. Ngunit dumating naman sila Sosui kaya lumaban na lang sila kay Shin at napilitang makipaglaban si Mangoku sa ating bida hanggang sa mahiwa siya nito. Mabuti ay mababaw lang ang sugat saka naalala ni Mangoku na naghukay siya upang makaligtas pero namatay na ang kanyang kuya at ama. Giit ng bida na pinatay din ang kanyang pamilya pero di siya naging isang basura. Dahil dito ay nalabanan ng bida ang mga bad omen na dala ni Mangoku at saka tumalo ng mataas at tuluyang tinapos ang adik na general ng show na ikinatuwa ng Shin Unit saka ipinangako ng bida na di na mauulit ang Battle of Chohei Massacre. Nang lumubog na ang araw ay nagpa siya ang magkabilang grupo na magpahinga. Dumating ang magandang balita sa Imperial Court ng Qin sa tagumpay nilang pagdepensa sa Qin at ang mga mahalagang bagay na nakamtan ng kanilang puwersa. Subalit nagulat sila nang malaman na si Shin ang nakapatay sa isang general ng show. Sa kabila ng tagumpay ay malungkot si Shin dahil sa kwento ng Battle of Chohei. Nang itinulak siya ni Lord Hyo kaya nagkahalikan sila ni Ten. Tapos niyaya siya nitong uminom. Sinubukan ito ng bida ngunit napakatapang ng alak nito. Natuwa daw si Lord Hyo sa tagumpay ni Shin na mag-command sa 10,000 kawal sa likod subalit kung wala silang gagawing kakaiba ay siguradong mauubos sila dahil sa dami ng kalaban. At handa rin daw si Lord Hyo na palitan ng 300 na kawal na nabawas kay Shin. Nagulat din si Riboko nang malaman na isang 1,000-man commander lang ang nakapatay kay General Mangoku. Labis ang kalungkutan ng mga sundalo ng So dahil sa pagkamatay ni General Rinbukon. Samantala nag-alay naman ng alak sila to sa pagkamatay ni Lieutenant Rinbo. Sa pangalawang araw ay si General Karin ng So ang pumalit sa posisyon ni Rinbukon. Subalit sa lupit nito ay pinatay ang lieutenant ni Rinbukon dahil galit daw siya sa mga pangit na ikinagalit ni Koyoko. Ngunit nagbabala pa si Karin na kung di nila mapapatay si General To ay sila ang papatayin nito. Kaya walang nagawa sila Yoko kundi ang makipaglaban ng walang commander na ipinagtaka din ng puwersa ng Qin. Nagpatuloy ang pagdepensa ng Qin mula sa coalition. Wala pa rin ginagawa si Karin kaya nagtungo si Conmay upang humingi ng paliwanag at pinagbantaan pa niya ang buhay nito. Pero sinabi ni Karin na ito ay isang strategy upang makuha nila ang Konkoku Pass. At ipinarating na rin ni Karin ang kanyang strategy kina Riboko. Di pa rin masakop ng N-Army ang fortress na ginawa ni Osen. Saka isa-isang dumating ang mensahe ni Karin sa bawat commanding general ng coalition at naubos ang ikalawang araw sa normal na labanan. Sa ikatlong araw ay napapagod na sila Yoko dahil sila lang ang ginagamit ni General Karin. Napansin ni Shin na tumahimik ang battlefield kaya tinanong niya si Ten subalit nahihiya pa rin ito sa kanya kaya binatukan niya ito at sinaway siya ng mga kasama. Napansin din nila Choto at Mogo ang pagbabago sa strategy ng coalition. Natawa na lang sila dahil silang dalawang matanda pa ang napili ng High Commander na magbantay sa National Gate ng kanilang bansa. Sa ika-4 hanggang sa ika-6 na araw ay wala pa ring ginagawang hakbang ang coalition. Ngunit sa ika-7 araw ay kumilos na ang Con Army na gumamit ng mga poison arrows na mabilis na kumikitil ng mga nasusugatan nito. Dahil ang Con ay kilala sa paglikha ng iba't ibang mga lason ngunit nalalason din ng mga ito kaya naging pangit si Seikai na dati ay isang magandang binata. Marami ang namatay sa mga archer ng Qin saka gumamit pa ng malalaking crossbow ang Con patungo sa itaas ng wall. At ang mga ito ay naglalaman ng mga lason kaya nagtakip sila ng mga ilong.
Ngunit pagkatapos ay umatras na rin ang Con Army. Samantala si Kyukai ay kumakain sa isang resto nang marinig na 14 na araw na ang digmaan sa Konkoku Pass. Natuwa ang isang lalaki sa balita na natatalo ang Chin kaya pinagbabato siya ni Kyukai. Ngunit sinabi ng isa pang lalaki na wala talagang nakakaalam sa tunay na kalagayan ng digmaan. Tinamaan ng palaso si Shin sa pakikipaglaban. Nagtataka si Ryo Fui sa strategy ng coalition. Kaya pinaliwanag nila Shobon at Shohei na binabawasan ang kanilang puwersa ng unti-unti hanggang sa bibiglain na sila ng coalition. Samantala naramdaman ni Shin na kinabukasan na ang malaking kaganapan sa battlefield kaya nakiusap siya kay Ten na paghandaan sila ng midnight snack. Totoo nga ang hula ni Shin dahil nagkakaroon na ng meeting ngayong gabi ang coalition commanders. Kinabukasan ay ipinag-utos na ng lahat ng commanding general na kumilos ang buong puwersa ng coalition. At ang unang nagsagupaan ay ang Show Army laban sa army ni Lord Hyo na kasama na rin ang grupo nila Shin. Samantala ang Mobo at To Army na siyang main force ng Chin ay naka-standby pa rin sa harap ng napakaraming So Army. Naalala ni Heki ang sinabi ni Shobon na kung makatago sa kanila ang coalition ay makakaakyat ang mga ito sa Konkoku Pass kaya ang kanilang posisyon ang pinakamahalaga pero kinakabahan siya dahil walang strategy na binigay si General Mobo. Humigop ng hangin si Mobo at nagsimulang magsalita na nagpakaba sa lahat. Saka nagbanta na wawasakin niya ang ulo ni So General Conmay na nagpataas sa moral ng Chin Army. Pinasugod nito ang kanang puwersa na kinabibilangan ni Heki na bagamat kinakabahan ay ginawa niya pa rin dahil siya ang commander. Dahil sa kanilang general ay marahas nilang pinagpapatay ng kanyang army ang mga sundalo ng So. Subalit di na bahala ang matandang taktisyan ng So dahil 3,000 lang ang bilang ng Heki Army. Naiinip na ang ibang mga kawal ni Mobo dahil nais na nilang tumulong sa mga kawal ni Heki. At nagpadala pa ng 5,000 kawal si Conmay upang tapusin sila. Ngunit naghintay si Mobo ng tamang pagkakataon saka ipinag-utos na sumugod ang kanilang main force mula sa kaliwa. Kaya napansin ng formation nito na isang echelon sweep na isang advanced strategy na ginagamit sa layunin na mawasak ang formation ng kalaban. Nanibago sila Moten at Lieutenant Kuzen dahil gumagamit na ng strategy ang ama. Sumugod na rin ang puwersa ni Raiki na isang lieutenant ni Mobo. Kalaunan ay pinag-utos ni Conmay na ipakita nila sa Chin ang matinding lakas ng So. Dumating si Commander Bamyo ngunit pinarusahan siya ni General Karin dahil late ito. Pinag-utos ni General To na magtungo ang unit nila Roku Omi at Kano sa harap nang makita nila ang Chariot Squad na nagpapakalat ng napakaraming alikabok sa battlefield kaya di nila napansin ang pagdating ng Elephant Squad ni Karin. Nabahala sila dahil pinagpapatay ng mga elepante ang kanilang mga sundalo pero matapang pa rin sila Roku Omi ngunit na-corner sila ng mga ito. Nakita ng lieutenant ang captain ng mga ito kaya kumuha siya ng kalasag at sumugod sila. Umilag siya ngunit tinamaan ng mga kasama. At nang aatakihin nila ang captain ay pinatid naman sila ng mga elepante nito kaya natapakan ng kabayo ni Roku Omi ngunit nakaligtas siya at pinatay ang captain ng mga elepante unit. Pinag-utos naman ni Kono na atakihin ng mga palaso ang mga ito dahilan upang mapa-address ang elephant unit ng So. Pero napansin ni General To na merong mali dahil pinapaasa lang sila ni General Karin. Nagtaka sila Moten at Ohan dahil meron ng bagong army sa harapan. Dahil pang-distract lang pala ni Karin ang Elephant Unit upang maitago ang paparating na buong hukbo ng So. Nagsimula na ring sumugod ang mga ito at sa utos ni General To ay gumawa sila ng formation sa 3 direksyon upang maprotektahan siya. Ngunit nag-alala ang mga kasama dahil wala na silang reinforcement para kina Roku Omi at Kono. Pinag-utos naman ni Karin na mag-focus sa pag-atake sa harapan. Nagpasya si To na italaga bilang commander sa left flank si Ohan at si Moten naman sa kanilang right flank. Ipinaubaya ni Moten ang kanilang posisyon kay Lieutenant Kuzen. At pag-alis ng master ay naisip ni Kuzen na isang malakas na mandirigma na talaga ang master niya. Nagpatuloy sa pagsugod sila Moten saka umikot sila dahil ang target nila ay ang likod ng kalaban. Maging ang left flank nila ay ganito din ang ginawa sa pamumuno ni Ohan. Nagpabalik-balik lang ang cavalry unit nila Ohan at Moten sa pag-atake at pagtulak sa likod ng sumugod na So Army. Samantala sa Konkoku Pass sa National Gate ng Chin ay mas maraming palaso ang natatanggap ng Chin Army. Ipinadala na rin ng malalaking crossbow ng Gi at pinuntirya ng malalaking bala nito ang Great Wall, kung saan ginawang akyatan ng mga Gi soldier ang mga lubid ng mga ito. Dumating na rin muli ang siege tower samantala nakaakyat na ang mga sundalo ng Gi. Nagsisimula na rin na malason si General Choto dahil sa usok na nalanghap mula sa atake na ginawa ni Seikai noong ika-7 araw. Sa kabila nito ay di nila matawag si Mogo dahil busy rin ito, at ayaw niyang humingi ng tulong kay Konki dahil dati itong mountain bandit at nagkasagutan pa sila nito nakaraang gabi. Nakakapit na rin muli ang siege tower at nilambat pa sila ng mga ito. Naisip nila Shun Shinko na makukuha na nila ang Konkoku Pass dahil isa lang sa mga general ang matalo ay masisira ang balanse ng depensa ng Chin. Ngunit dumating sila Konki upang tulungan
tinulungan sila Choto dahil alam niya na daw na mangyayari ito. Kaya naghagis sila ng mga oil at sinunog ang isa pang siege tower. Naghagis din sila ng mga smoke bomb upang mawala ang vision ng mga kalaban saka sumugod sila Konki upang tapusin sila. Pinagpapatay ng mga bata ni Konki ang mga Gi soldiers upang makuha ang flag saka sila tumakas. Maging si General Choto ay nagpasya ng lumaban. Subalit na bahala si Raido dahil sa dami ng kalaban at baka tamaan pa sila ng palaso mula sa mga Qin soldiers sa itaas. Sa kabila nito ay pinalakas ni Konki ang kanilang loob. Samantala walang ideya ang dalawang general ng Gi at Kon na nasa ibaba na ang Konki unit dahil nakafocus sila sa itaas ng Konkoku Pass at nagpanggap pang Gi soldiers sila Konki gamit ang flag ng Gi. Kasama rin nito si Choto na napahanga kay Konki. Sa katunayan ay nagawa pang utusan ni Konki ang mga Gi soldier na galingan sa pagpana. Kaya naalala ni Choto ang sinabi ni Mogo na maihahalin tulad na sa 6th grade ang galing ni Konki. Napansin din niya na si General Seikai ng Kon ang target ni Konki. Nagdadalawang isip na ang lieutenant ni Choto. Subalit napansin nilang pinaghiwalay ni Konki ang kanyang 400 unit upang di mahalata. Nakaakyat ang Kon archers na pinagpapatay sila ng mga poison arrow. Nakatanggap ng report si Seikai na may patungo sa kanilang Gi unit na gumagamit ng dahas. Nais ni Choto na maging commander ng gitnang unit pero alam ni Konki na di na makakaya ng kanyang katawan. Subalit pinilit ni Choto na lumaban. Pinag-utos naman ni Seikai na patayin ang mga ito. Nang mabalitaan ni Mogo na sumama si Choto kay Konki ay naisip niyang handa na itong mamatay dahil nalaso na rin ito. Kaya naman mapipilitan siyang mamahala sa buong Konkoku Pass. Samantala nagwawala si Choto na tila hindi apektado sa lason. Sa flashback ay nakumpirma ngang alam ni Choto na malapit na siyang masawi kaya papatay na lang siya ng maraming kalaban bago ito mangyari. Nakalusot sila sa isa pang unit hanggang sa abot tanaw na nila ang headquarters ng Kon ngunit biglang nagdugo ang general tapos na-ambush pa sila ng cavalry ng Kon. Sa kabila nito ay pinilit pa rin kumilos ni General Choto ngunit inubos na ang kanyang kawal. Dumating na rin ang magkabilang puwersa ni General Konki kaya nagpas siyang tumakas si Seikai. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na nagbalik sa pakikipaglaban si General Choto. Naisip ni Choto na hindi na rin masama ang kanyang mga nakamtan sa pakikidigma bilang isang general. Subalit tumanggi siyang mamatay lang dahil sa lason kaya tinagpas niya ang mga kalaban. Ngunit tinamaan sila ng mga poison arrow nila Seikai. Akala ni Seikai ay mamamatay na si Choto. Subalit tumanggi ang matanda na matigok ng walang aksyon kaya pinilit niyang habulin ang nagulat na Seikai hanggang sa mapatay niya ito, dahilan para magbunyi ang mga kawal ng Qin. Bago mamatay ay kinilala na rin ni Choto ang talento ni Konki bagaman kinamumuhian niya ito noon dahil minsang naging bandido si Konki. Pagkasabi nito ay tuluyan ng nalagutan ng hininga ang matanda na ikinalungkot ng mga bata nito. Pagbalik nila sa Konkoku Pass ay nasakop ang pwesto nila Konki kaya sinunog ito ng mga kalaban. At ang mga kalaban na gumawa nito ay bumababa na patungo sa loob ng wall. Nalaman kaagad nila Riboko ang pagkasawi ni Seikai subalit alam niyang malapit na rin silang manalo. Nabahala ang Imperial Court na nasusunog ang watchtower ng Konkoku Pass. Nabahala din si Shoheikon kung makaikot ang mga kalaban sa bundok. Dumating ang report para sa araw na ito kung saan tagumpay pa rin ang lahat ng general sa pagdepensa ng kanilang mga posisyon. Nababahala ang dalawa sa digmaan at para sa kinabukasan ng pinagbubuntis ni Ko kaya pinili nila ang magdasal at maniwala sa mga sundalo ng Qin. Subalit wala na silang balita kay Osen pero di na daw nagtataka si Shobon dahil meron daw layunin si Osen na maging hari ng Qin. Nagalit ang Chancellor dahil ginawa nilang general ang ganitong klaseng tao. Samantala natatawa si Ordo dahil tumakbo daw sa kanya si Osen. 2 oras ang nakalipas ay di pa rin makatagos ang puwersa ni Ordo sa Osen unit. Subalit di nila namalayan na nakaakyat pala sa likuran ang mga kawal ni Ordo at nang makarating ang balita kay Osen ay ipinag-utos nitong tumakas sila. Kaya ngayon ay alikabok na lang ang naabutan nila Ordo sa kanilang camp. Nagpatuloy ang Ordo unit sa paghahanap hanggang sa makita nila ang bangin na inakalang inakyat nila Osen kaya umakyat din sila dito. Subalit nasa likod pala sila Osen na pinaulanan ng mga palaso ang army ni Ordo. Naisip ni Ordo kung paano sila nalikuran ng puwersa ni Osen. Saka pinag-utos ni Osen na magpaulan pa ng mas maraming palaso pero hulihin nila ng buhay si Ordo. Sumugod ang lieutenant ni Osen pero pinatay lang ito kaagad ni Ordo kaya inatake sila ng mga palaso at nagbalik sila sa mga kasama. Ngunit di na naman nila alam kung saan nagtago si Osen. Naiinip na si Shun Shinkun dahil kalahating araw na ay di pa rin natatalo ang Qin ayon sa plano na sinabi ni Riboko dahil patuloy ang paglaban ng Qin army. Sa kaliwang battlefield ay papatayin sana si Moten nang dumating si General To para iligtas siya. Pinag-utos ni Karin kay Koyuko na paligiran nito sila General To gamit ang 5,000 kawal. At kung maputol daw niya ang ulo ni General To ay pagbibigyan niya ito ng isang gabi sa kama na tinanggihan naman ng binata dahil ang nais niya lang ay ipaghiganti si General Rinbukon. Agad niyang pinamunuan ng 5,000 kawal na bigay ni Karin at agad silang sumugod. Nang makita niya si General To ay pinag-utos na maghiwalay ang kanyang grupo bago sumugod. Tinanggap naman ni General To ang hamon niya.
Di nagtagal ay natalo kaagad ni Yoko ang dalawang kawal nito at nakipaglaban na siya sa Qin General saka pinaligiran ng mga ito si General To kaya sumugod din ang mga lieutenant kaya nawala sa paningin ni Yoko ang Qin General. Nais nang sumugod ni Moten ngunit nagsuggest ang kawal na maghintay sila ng command. Ngunit kumilos na rin si General Karin kaya pinag-utos nito na umatras subalit pinigilan siya ni Yoko. Sa utos ni Karin ay sumugod na ang cavalry ng So sa square formation ng Qin. Ngunit naisip din ni Lieutenant Ryo Koko na pagkakataon rin nila ito upang umatake kaya pinag-utos nitong puntiryahin si General Karin. Kahit nahihiwa si Koyoko ay nanatili siyang matibay sa digmaan subalit marami ding pinagpapatay si To. Pinag-utos ni Lieutenant Teigo na sumugod subalit di sila makatago sa elite unit ni General Karin at pinaulanan pa sila ng mga palaso. Malapit nang mawasak ng So ang square formation ng Qin. Dahilan para magpasya si Moten na puntahan ang reserve unit at pigilan ng Karin unit. Naramdaman ni Karin ang sibat kaya naprotektahan siya ni Gotoko. Saka nakitang umaatake mula sa likod sila Roku Omi at Kon-o.